Morning! Thank you po. Hi, morning! Morning! Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo na pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung ebidensya at resibo mga kaaldab, na kapag ka nasa airport nga po at dumating sina Mengay at si Alden, may makakakita at makakita pa rin pong Pilipino. Ayan, nasa Cavalry uli si Alden Richards papunta para ituloy nga po ang shooting ng Hello Love Again. O, pansin nyo, di po ba may Pilipino kahit masasabi natin na 6, 5, ibang bansa pa yan ha. Lalo na nga po dito sa NAIA. Dito sa na kung saan napakahaba po ng pila. Kahit sabihin mo na business class ka, pipila ka pa rin kapag marami ang papaalis. Di po ba? O hindi nga lang talaga tulad ng regular yung pila. Pero makikita mo naman doon na talagang kumbaga napakarami rin po talaga ang ang umaalis sa business class. Yan ay base po sa mga nagko-komento po sa akin mga mamis, mga titas, mga senior. Hindi po ako maalis ng ibang bansa. Never po akong sumakay ng eroplano, kaya po alam natin may tinatawag na business class at regular class. Regular, yung business class ay talagang mahal po ang pasahe na yan. Pero yung iba nagsasabi na, alam mo Mr. Destiny, kaya nga kami nagtataka, bakit si Mengay hindi naispatan? Bakit si Mengay hindi man lang nakita? Totoo naman po kaya lang magiging bitter lang po talaga sila o ako kapag lagi ko yung pinapaliwanag, lagi kong sinasabi. Pero ngayon, ito na yung ebidensya at resibo na iba talaga. Although sabihin natin, ako hindi, si Alden Richards yan talagang malayo pa lang. Pansinin nyo si Maine Mendoza at si Congressman Arjo. Oh, di po ba? Dalawa pa yun, lalaban mo sa isa. Kung titignan mo, mas kumbaga popular si Congressman din at si Mengay nagsanib puwersa. Although sikat na sikat talaga si Alden, pero iba pa rin po ang Maine Mendoza kasi nga po nagkaroon ng issue na pangit nga po raw si hindi kagandahan po si Mengay. Syempre pag nakita mo may nagbalita, huy si Maine Mendoza yun nasa business class Hindi po ba? Syempre yung mga kasamahan niya sa business class magpapapicture yan. Hindi po maiiwasan yon. Hindi po ba? At si Mengay naman po yung tipo ng artista na hindi po talaga tatanggi. Kung matatandaan nyo, especially sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior, balik ko lang noong mga panahon ng Aldab, yung Kali serye, talagang humihinto pa po si Mengay kapag nakita siyang tinatawag siya ng mga mamis, mga titas, mga senior. Talagang nilalapitan niya. Hindi po ba? Yun ang yung pagkakaiba ng laki sa Maynila at laki sa probinsya. Kasi syempre sa probinsya, mga kaaldab, yung tipong magalang, tsaka may mga tinatawag silang pamahiin. Di po ba? Pero pagdating ko kasi sa Maynila, wala na Di po ba? Real talk to. Ang laki talaga ng pagkakaiba. Ang laki yung tipo na pag umuwi ka ng galing ang probinsya tapos pag pumunta ka rito, wala na yung mga kabataan ngayon. Hindi ko naman po nilalata na magmamano, magpopo, wala na. Kasi puro gadget na yung hawak Di po ba? Na pagka inutusan mo, ang sagot sa'yo, wait lang. Di po ba? Pagka tinawag mo, teka, tatapusin ko lang tong ML. Hindi po mahinto yun. Kapag ka nagsimula, sasabihin pa sa'yo, rank na yan rank nung nilalaro ko, kaya hindi pwedeng patigil. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaintindi. Mahirap sabihin, lalo na nga po kapag ako yung nagbibigay ng update kasi una sa lahat
binabasag lagi nila tayo. Lagi silang nagtatanong na, ano ko Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing. Wala na, talo na kayo, lahat ng sinasabi mo, hindi totoo, etc. etc. Ba? Pero okay lang, kasi alam ko naman po yung kwento eh. Alam ko naman po na talagang si Alden Richards ang totoong kasama ni Maine Mendoza. Hindi lang po talaga nila matanggap, hindi lang po talaga nila ang ibig kong sabihin mga kaaldab, yung maintindihan, yung pinapaliwanag ko na si Congressman Arjo po mismo ang umiiwas sa mga post. Si Congressman Arjo na mismo ang hindi nagbibigay ng update kung nasaan siya o kung nasaan sila ni Mengay. Common sense na lang po, tapos si Mengay panay post. Hindi po, nagpo-post lang po si Mengay kapag every 3 days. Katulad ngayon, wala siyang update. Kahapon, wala rin siyang update. O, tapos sasabihin nila, nag-post. Gawa-gawa lang naman po nila yung post na yon. Kaya nga po yung mga, gaya nga po ng paliwanag ko uli kung nanonood kayo ng Eat Bulaga, yung mga digit dabber cards, hindi po ba? Marami nagtatanong, nasan si Mengay? Marami nagko-komento, bakit hanggang ngayon wala pa si Maine? Na-miss ko na si Maine, nasaan ba siya? Nasa Europe pa. Hindi nila alam talaga kung saan eh. Karamihan na nagtatanong mga Maine fanatics. Tapos sasabihin nila updated sila, nasa Europe, tapos nasa atin Greece, tapos nasa Switzerland. Ang daming mga kwento na ang gusto nila is Pacific lang. Mabuti pa isang bansa na lang si Mengay. Hindi yung magulo. Hindi mo alam kung sino yung paniniwalaan mo, sino yung nagsasabi ng totoo, nagsasabi ng fake news. Kasi ang daming kumakalat eh. Pero ni isang tao, di ko kilala talaga mga kaaldab. Ni isang tao man lang hindi mo makita kung sino nga talaga yung nag-post na yun. Basta pumutok na lang yun. Tapos gagamitin yung account ni Mengay. Tapos ilalagay niya dun sa social media account niya yung maraming followers. Siyempre pag nakita, isi-share. Hanggang sa yun na, pag-usapan na. Pero ang tanong, saan nga po ba talaga galing? Kanino nga po ba talaga nagmula? Pero kung titignan nyo naman po yung Instagram, kaya nga ito yung sinasabi ko na maraming mga Maine fanatics ang nagtatanong kung nasaan si Mengay. Kasi kung updated po sila sa social media account ni Mengay, alam po nila. Pero hindi naman po kasi pinopost ni Mengay, kaya hindi rin po talaga nila totally alam. Di po ba? Real talk. Ulitin ko baka naguguluhan po kayo. Walang post si Mengay na kung nasaan talaga siya. Eksakto. Ang nagpo-post lang po noon yung mga taong kumbaga sarswela. Yung talagang gumagawa ng mga alibay na etc. etc. Pero kung titignan mo ang social media, lagi kong sinasabi to para puntahan nila, kasi kung hindi nila pupuntahan, useless lang po yung mga pambabatikos nyo sa akin. Useless lang po yung mga sasabihin nyo sa akin, kasi hindi naman nyo talaga alam ang buong kwento. Hindi nyo alam kung kanino nga po ba yung post. Hindi nyo alam kung sino yung nag-post. Tapos magagalit kayo, sasabihin nyo edited. Hindi naman edited yan eh. Ang tanong, bakit yung post ni Mengay? Wala naman siya dun hindi naman post yun ni Mengay Ba't hindi nyo po sabihin kung kanino talaga nang galing? At kung sino nga po ba yung taong nagpakalat ng post na yon? Hindi, para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi po nila mapapaliwanag. Kahit anong sabihin natin, wala po silang mailalabas. Kasi nga po, hindi nga po talaga nila totally kilala kung sino yung nagpakalat ng post na yon. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas,
at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.